Binahari ng matindi ang ilang mga bayan sa Cavite dahil sa pinagsamang epekto ng matinding buhos ng ulan, high tide, pag-apaw ng mga ilog at pagkasira ng isang dam. Tila hindi rin nakapaghanda ang maraming residente. Sa ilang mga lugar, lagpas tao ang baha. Dalawa na ang naitalang patay sa buong lalawigan. Live mula sa Cavite, may report si Trisha Zafra. Trisha. Jessica, hindi huminto ang pag-ulan ngayong araw dito sa Cavite at hanggang ngayon nananatiling baha ang malaking bahagi nitong lalawigan. Kagabi nagsimulang tumaas ang tubig sa Kawit, Cavite, pero hindi raw inakala ng mga residente na ganito ang kahihinatnan ng kanilang lugar. Ang mga kalsada at mga palayan nagmistulang water world. Lubog ang mga sasakyan at bahay. May ilan pang tinangay na ng tubig. Pati mga alagang hayop nakatikim rin ng baha. Ang asong ito sa ibabaw ng tumaob na bangka naghihintay ng saklolo habang tinatangay sa gitna ng ilog. Nagsilabasan na rin ang mga ahas matapos bulabugin ng baha ang kanilang lungga. Sa gitna ng halos lampas taong baha, ilang residente ang nangahas lumusong. At sa mga inanod na puno kumapit habang naghihintay ng saklolo. Ang ilan namang ni-rescue nasira pa ang balsang sinakyan at nahulog sa tubig. Medyo malakas po yung pressure sa ilalim Yung mahirap din po. Naglagay ng lubid ang mga rescuer para may makapitan ang mga tumatawid. Halos hindi magkamayaw ang mga rescuer. Unang nasagip ang isang batang 3 taong gulang. Sunod dito ang pamilyang natrap matapos tumirik ang sinasakyan nilang owner-type jeep. Primero, naramdaman ko may tubig. Diretso pa rin ako. Baka ako makalampas kami doon sa tubig ngayon. Unti-unti lumalalim, hindi na kami maka-atras. Nagngangalit na tubig din ang rumagasa mula sa nasirang bahagi ng irrigation dam sa Tanza, Cavite. Ito ang resulta ng magdamagang malakas na ulan. Ang tubig dumiretso sa ilang bahay. 2 residente ang nasawi at isa pa ang nawawala matapos anurin ang kanilang mga bahay. Ayon sa provincial government, mahigit 2 siglo na ang tanda ng bumigay na dam. Nagsuspindi na ng klase si Governor Remulla sa buong Cavite bukas. Yung Tres Cruces Dam sa Tanza, Cavite at around approximately 8 a.m. ay bumigay po. Nagkaroon ng 3-meter breach doon sa dam. Pero may mga bahay po, yung mga informal settlers po doon sa baba ng directly under the dam na naanod po. Sa litratong kuha ni Yus Cooper Jang Ampar, nakitang abot dibdib ang lalim ng baha sa bayan ng Noveleta. Ang kanilang hapagkainan lubog sa tubig. Isa ang napaulat na nalunod sa ilog. Kaya nagpadala agad ng mga rubber boat ang provincial government. Sa Bacoor, kulang daw ang mga rubber boat na pang-rescue sa mga binaha. Kaya heto, airbed ang ginagamit para mailikas ang mga residente at maisalba ang kanilang mga gamit. Sa isang bahay lumutang na ang refrigerator, sofa at iba pang gamit. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, alas 7 kagabi pa sila nanawagan ng preemptive evacuation pero wala raw gustong sumunod. Last night, nagpa-declare na po si Mayor Strike Revilla ng preemptive evacuation sa lahat ng barangays na possible to be affected. Ang problema? Wala po halos na nag-comply sa mga residents natin. Tapos kung tumakas na yung tubig? Kabi-kabila na po yung tawag for rescue, for evacuation. Muling paalala ng mga otoridad makabubuting lumikas agad pag kinailangan at huwag nang hintayin pang malagay sa alanganin. Jessica, bagamat baha pa rin, humupa na raw ang baha sa mga bayan ng General Trias, Imos, Noveleta, Cavite City, Bacoor, Tanza at Naik. Mataas pa rin ang tubig sa bayan ng Rosario at dito sa Kawit. Samantala, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin madaraanan ng mga light vehicles ang Aguinaldo Highway, pati na ang Centennial Road sa Kawit na papunta sa bayan ng Naik. May ipinatutupad din, Jessica, na mandatory brownout sa mga lugar na mataas pa rin yung bahayan ay para iwasan daw ang sakuna. Samantala, tuloy pa rin ang search, rescue and monitoring operations ng provincial government ng Cavite para sa mga kababayan natin na apektado ng pagbaha rito at nagsimula na rin daw ang kanilang relief operation. Samantala, papunta na rin daw rito sa Cavite ang GMA Kapuso Foundation para magbigay din ng tulong. Jessica. Okay, Trisha, yung bumigay na dam sa bayan ng Tanza, yun, di ba? Tama ba? Tama, Jessica. Ano-anong mga lugar ang apektado nung pagbigay ng dam? Hanggang saan umabot yung tubig? Yung buong Tanza, Jessica, apektado ng pagbigay ng dam na yan.
pati na nga rin yung marami pang mga bayan dito sa Cavite, lalong-lalo na yung mga nasa coastal area, Bacoor, General Trias, Imos, Novelita, Naik, Tanza, Rosario, Kawit. Jessica, halos buong Cavite na apektuhan nun. Pero hindi lamang yon yung malaking salik nung pagtaas ng tubig dito. Ayon kay Governor Remulla, talagang malaking factor daw yung tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan mula pa kagabi. At nakadagdag pa raw dyan yung high tide kaninang alas 7 ng umaga at alas 11 ng umaga. Bagamat alas 4 ngayong hapon, Jessica, ay bumaba na yung tide. Napapansin pa rin natin dito na walang pagbabago yung taas ng baha, lalo na rito sa bayan ng Kawit. Dahil ayon din sa mga otoridad dito, medyo ito yung catch basin din ng mga bayan dito sa Cavite mula pa dun sa mga mas matataas na bayan dito sa lalawigan, Jessica. Okay, ang nakakabahala lang, no, yung sinabi ng mag-evacuate tapos hindi sumunod yung mga maraming residente, o kahit na parang alam na natin from previous years na konting ulan lang dyan sa Cavite by virtue ng location nga nito, no, ay madaling tumaas ang baha dyan, pero parang hindi pa rin na alarma yung marami nating mga kababayan dyan. Yun nga, Jessica, yung medyo nakaka-bother, no? Ang sabi kasi ng ibang residente, lalo na rin sa Bacoor, kanina, sanay na raw sila sa pagbabaha. Isa pa, mukhang mahirap daw para sa kanila na iwan yung kanilang mga ari-arian. Dito naman sa bayan ng Kawit, nung tinanong natin yung mga residente rito, kasi ang sabi, alas 9 pa lang daw kagabi, ay talagang hinikayat na sila na umalis sa kanilang mga bahay. Hindi naman daw kasi nila akalaing tataas ng ganon yung tubig dito, at ang unang pagkakataon na umabot hanggang leeg at lampas tao raw yung tubig dito sa May Kawit sa ganitong klaseng pag-ulan, dahil base sa karanasan daw nila noong nakaraang habagat, hindi naman daw tumaas ng ganito yung baha at madali rin daw humupa. Medyo isinisisi nga rin daw nila yung pagkakagawa ng Cavite Expressway dito, dahil di umano naharangan daw nito yung tubig na dapat lumalabas mula ron sa bayan ng Kawit. Pero ayon naman sa provincial government ng Cavite, pinag-aralan daw mabuti yung pagkakagawa ng expressway na yan, at hindi raw hahayaan naman ng mga inhinyero na ganun yung mangyari. Sadyang talagang napakadami lang daw ng bumuhos na ulan na sinabayan pa ng high tide at yung pagkasira ng dam, Jessica. Okay, ganyang nakita na ng mga kababayan natin dyan kung ano ang nangyayari kapag ka nagtuloy-tuloy ang ulan, sumabay yung high tide, may nasirang dam. Itong maring at habagat na pinagsabay, sabi ng Pag-asa at kahit ni Mang Tani ng Weather Central, hanggang Huwebes pa raw ito. So dapat ngayon pa lang, alam na dapat ng mga kababayan natin dyan na kapag ka pinag-evacuate sila, dapat pakinggan agad, di ba? Yun na nga, Jessica, tama ka dyan, no? Talagang ang kanila nga lang ay inaalala rito. Siyempre, mahirap din iwanan yung kanilang bahay na itinuturing nilang pinakaligtas na lugar, no, sa pinakaligtas na lugar, no, kahit saan. Kaya lang ganito ngang nakararanas tayo ng hindi magandang panahon at talagang binabaha o talagang nasasalanta yung mga lugar na yan. Siguro kailangan magkaroon din ng sapat na kahandaan sa bahagi naman din ng local government para kapag ganitong may darating na sungit ng panahon, alam agad din ng mga residente kung saan pupunta. Kasi kanina, Jessica, nung pagdating natin dito sa Kawit, hindi na kasi tayo makalampas sa Centennial Road papunta sa iba pang bayan. Yung mga residente sa kalsada muna sila lumikas at doon sila naghihintay na humupa yung baha. Sabi nila wala raw nakakarating sa kanilang impormasyon kung saan daw ba talaga ang mga evacuation center, kung sino raw ba talaga ang magre-rescue sa kanila. Kaya yun, medyo nagkaroon din ng pagkabigla at pagkagulat din on their part, Jessica. So siguro lesson ito para sana wag nang magkaroon ng mga susunod pa, pero sana maging mas handa nga ang lahat kapag mga ganitong panahon ng sungit ng panahon, Jessica. Oo, sana wag nang mag-antay pa ng rescue, no? Kasi pagka kailangan na, sabay-sabay naman ng huhihingi ng rescue, hindi naman kayang tugunan lahat yan ng ating mga rescue team. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cavite, Trisha Zafra.